Imagine mo, nito lang ito yung sinabi mo? Ang nagre-regret ko lang is nagtiwala ako sa mga ilang tao na, alam mo yun, na kung sino pa yung pinaka-pinagkakatiwalaan mo, yung pa pala yung mga kakagat sa'yo. Akala ko pa naman sa amin mangyayari yan, sa'yo pala. May bago ba dyan? Lahat naman ng sinasabi mo bumabalik sa'yo? Oo. Oo. Atin ang pakinggan kung gaano ka-loyal si Alex Pabella o si Skywalker kay Norman. Pakinggan nga natin. Ang plano ko doon, kaya ko nadikit doon, bibigyan ko ng babae na kasabwat ko. Pagkatapos yung babae, pag sila nagbimbangan na, pakuhaan ko ng video. Ay, ano ka na? O ano, magkano bayaran ni Juan? Magkano bayaran ni Tudinyos yung video? Pabayaran natin yung babae doon. O, para lang ko na ng video yon. Kasaway nila ako, hindi tayo makakapasok doon. O. Grabe to mga kakomrero! Mr. Pabella o Alex the Skywalker. Oh my God! Ulitin ka natin yung sinabi ni Alex mga kakomrero. Ang tindi ho nito. Bibigyan ko ng babae na kasabwat ko. Pagkatapos yung babae, pag sila nagbimbangan na, pakuhaan ko ng video. Anak nang, bibigyan mo ng babaeng kasabwat mo? At pag sila'y nagbebembangan na, papakuhanan mo ng video? Yung babae? Kayo ang mga tunay na demonyo! Hindi ka na naawa kay paring Norms. Ayun ang sinasabi ko sa'yo, Norms, di ba? Doon tumino-minuto. Sabi mo sa amin mangyayari yan, mukhang nililinta at tinatarantado ka ng iyong kumpare na si Alex. Akala ko pa naman, kababata mo yan. Dito kami naglalaro ni Alex nung kami kabataan. No? Dito kami nagmamagulan nung mga wala pa kami sa lawan. Akala ko pa naman ikaw laking Marinduque. Kasi kung hindi nyo na itatanong, ako ay naging batang Mimaropa. Alam nyo ba ibig sabihin ng Mimaropa? Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Hindi mo yata nalaman at naintindihan masyado ang mga utak Marinduqueño. Matalino yan! At sa totoo lang, mga kahobra ko, nako, may sikreto rin kami ni Mr. Alex Pabella. Meron din kaming pinagsamahan ni Alex the Skywalker, Di ba, Alex? Oo. Shh! Huwag ka muna maingay, man. Hindi ka ba nagtatanong, Norman, bakit to sinabi ni Alex? Isa to sa mga una mong video matapos mong makulong dahil sa akin. Bati-bati lang. Junior! Junior makagago. Naku, huwag kang babanggit ng gano'n. Basta junior lang. Junior! Ito ba? Junior. Ito umaga po. Ayan. Bakit kaya niya binanggit yung pangalan ko na naman sa mukha mo? Alam na naman niya na ayaw mo na yung marinig. Kasi nga may trauma ka na sa akin. Diba? Tama ka. Tama naman po. Wala akong mali sa sinabi mo. At alam niya na pwede mong ikapahamak yun. Pero ba't niya sinabi yun sa'yo? Junior makagago. Naku. Ay, nako! Ang hina mo kasi, paring Norm. Sa'yo na sinasabi ko sa'yo. Oo. Ngunit sa lahat po ng katarantaduhan na ito, mga kahombre ko, aba, ang ating kaibigan na si Alex the Skywalker ay nagawa kong itanggi ito, mga kahombre ko. Sir Alex, pansin ko po, parang tinitira ho ata kayong maigi ni Bungo TV, sir. Kawawa naman si Bungo. Nangangarap lang ho yan na may mabili. Huwag niyo namang istorbohin. Ayos lang yan po. Ge. Wow. Bagong tawa to, mga kahombre ko, Sir Alex, good morning po. Totoo po ba yung kumakalat na scandal daw ni Sir Francis? Naku, lintik ka. Hindi ko gawain yan, sorry. Iwan, kung meron, di ko alam. Ay, naku po, matindi to. Ayan po, Sir Alex, Iwan ko dyan, di ako natablan yan. Pero, totoo po ba na kayo nagsasalita? At talaga po ba yun ang plano nyo kay Sir Francis, Di ba po magkasangga kayo ni Francis? Bakit po gagawin nyo yun sa kanya? Naku, alin ang gagawin ko? Hindi ko boses yan? What the? Sige nga,
atin yung ipagdikit. Atin yung ipagdikit. Yung boses ni Alex with video at yung boses ho mismo ni Alex kuno, di ba? Di umano. Dito sa recording na to. Ang plano ko doon, kaya ko nadikit doon, bibigyan ko ng babae na kasabwat ko. Pagkatapos yung babae, pag sila nagbimbangan na, pakuhaan ko ng video. Dito lang tayo, social media lang tayo. At ano din rin si Paring Philip. Sabi sa iyo kami magkasira. Hindi ka na pwede magkasira, hindi ako lang iwan ng kaibigan sa kalipitan. So yun mga kahombre ko, napakatindi ho talaga ni Mr. Alex Pabella. Para sa akin mga kahombre ko, parang siya to. Parang mga kahombre ko. Pero wala naman akong 100% certainty. Pero pwede mga kahombre ko. Para sa inyo ba? Yung ba yun? Walang halong mintis. Sabi ho ni Friends of Food Genius mga kahombre ko, Norman Mangusin, kakasuhan daw si Alex Pabella pag nilabas ang kanya scandal video. Ay nako, Alex, lehitimo yan, oo. Pag sinabi ni Norman na kakasuhan ka, kakasuhan ka niyan, kaso pang grade 2. Fine. I accept it. Baka Norman yan, sabi ko sa iyo eh. Anyway, Isa kang malaking tukmol. sabi ni Friends of Ayan. Actually, eto pong ano na ito, etong issue na yan sa scandal talaga na yan. Sa totoo lang po, sayang talaga yung pagkakataon na hindi na po yan lalabas. Hindi na lalabas sayang talaga. Malabo na kasi lumabas talaga yan. Kasi kung lalabas po yan, syempre, malalaman talaga ni Kulaong kung sino yung naglabas niyan. Kasi alam naman niya sa sarili niya na meron talaga siyang binembang doon. Syempre, parang exchange gift lang yan eh. Para exchange gift lang yan. Doon sa Maynila, merong walker na taga Maynila, meron din na mga walker na taga Marinduque. Parang exchange gift lang yan. Ano yun? Sige, ano pa sabi niya dati? Hindi ko maintindihan. Sige, Dana, translate mo nga. Lakas mang aning ni MG. Totoo nga. Yun nga. O baka daw lollipop. Dana, translate mo nga. Dana, what you want? Coin. What? Ay, coin. Gusto mo coin chocolate niya. Binibili ko siya sa 7-Eleven nun. Ayaw niya. Coin chocolate, ito wala na. Commercial. Coin chocolate, no more. Parang ganun lang yon yung ano na yon. Siyempre, bagong salta sa Marinduque si Kulaong. Kaya ano po, may pa-welcome si Skywalker. Yung bata ka, wala yung hanap. Tara. Ay, we find coin here na yan. Ano na problema? Tara na, dali na. Pastor Johnny, come on. Ano? Yun yung naisip ko na posibleng naging regalo sa pagpunta ni Kulaong doon. Nakita nyo naman yung mga pa-effect ni Kulaong pangpamas, di ba? Nagsalita pa na magkababata sila ni Skywalker, doon sila naglalaro daw ng wala pa silang mga salawal, di ba? May may ganong factor. Kaya naisip ko, siguro yun yung naging regalo ni Skywalker kay Kulaong. May posibilidad din na meron ng video.
Meron na siguro, meron na talaga. Kaya lang, hindi nalalabas. Hindi na yan lulutang kasi nga po, sumabog na po sa SOCMED yung maitim na plano ni Skywalker kay Kulaong. Siguro meron si Kulaong mga video. Meron nga siguro. Kasi alam nyo naman yan na kiss and tell din yan eh. 'Di ba? Kiss and tell, yung style ni Kulaong na kunwari, 'di ba? Yung parang kinukwento niya lang pero ang doon, pinagyayabang niya talaga. Yang mga Viva Max niya. Kahit naman alam natin na wala naman talagang Viva Max na papatol diyan. Alam naman natin kung ano ibig sabihin niya doon. Walker lang 'yun. Na pinagmamalaki niya. Pero sinasabi niya Viva Max. Oh. Meron na tsak video, pero malabo na pong lumabas. Hindi na natin malalaman yan, hindi na natin makikita. Malay natin, hindi. Malay natin, baka mga after 5 years, kapag etong cellphone ni Skywalker ay nalaglag sa tubig, o kaya nabasag ang screen, o kaya nanakaw, di ba? At merong makakuha, di ba? Malay nyo, baka kumalat. Baka kumalat yan kapag ganong style. Ay, Big Mama. Hello po. Kaya yun yung aking palagay dyan. Meron na hindi lalabas ngayon. Maaring lumabas yan kapag nawala yung cellphone ni Alex. Bakit hindi umattend ng preliminary investigation si Norman Mangusi sa QC? At pinadala yung abogado niya mag-isa na parang parcel sa Lalamu. Bahala ka na dyan, boss. Grabe naman to. Anyway, at ito mga kahombre ko, napakatindi ho nito. Si Kulaong naghahanap na mauupahan niya at apartment sa Pasay. Kaso walang gustong mag-guarantee. Bakit kaya mga kahombre ko? Kasi hindi makakapagkaso yan. I can pull a string. Walang permanent residency yan. Saan namang barangay magkakaso o syudad magkakaso yan? Malabo ho pag walang residency. Sabi pa ng ating kaibigan na si Yulen, may bagong ikakaso kay Kulaong, nasa 10 million pesos ang nakuha niya na inubos sa kasino. Yun no? Tindi niyan mga kahombre ko. Inaayos na nila lahat ng prima facie sa May South ito. So, bandang South to mga kahombre ko. Good luck! Coco Lumber Queen ng South ang magsasampa ng kaso kay Kulaong about sa 10 million. Bago ito, update ko kapag nasampa na po nila. Wow! That's crazy mga kahombre ko. Kaya pala si Norman ay gentong mga pinagsasasabi. Dinidispose ko yung aking property. Nagdi-dispose ako. At syempre, kailangan natin ng panggastos. Oo, kaya kailangan dispose muna. So yun mga kahombre ko, bilang isang dating OFW, sobrang hirap no ng sitwasyon na ubos na nga ang oras mo. Talaga nito, syempre mga kahombre ko, ng ex ipapa. Huwag niyo nang banggitin yung pangalan niya. No? Mga feeling strong yan. Tiyak sa huli yan. Alam niyo naman, content lang yun eh. Kailangan ako i-content nila para kumita sila. Pag di nila ako kinontent na isang buwan, wala silang kikitain, wala silang lalamunin. Wala silang ipambabayad ng abogado nila. Ganun lang yun. Ano ka ba? Hindi, Norman, mali ka. Pangako ko yan sa sarili ko na kumbaga, ikaw rin ang magbabayad sa mga abogado ko. Matibay. Ba't naman ako magbabayad? Malamang ikaw din. At gagamitin kita para bayaran ang aking mga pang-abogado. Hindi ba matalino yon, Norman? Ikaw lang naman ang obob, hindi mo ginagamit ang utak mo at ayaw mong umamin sa sarili mo na ang primary mong pinagkakakitaan ay YouTube or social media. Tama ka. Tama naman po. Oo, wala akong mali sa sinabi ko. Di ba? Ayan ang sinasabi ko sa iyo, paring Norman. Maging totoo kasi kahit konti lang. Ano ka ba? Fine. I accept it. At
At dito mga kahombre ko, ito ang mga pinagsasabi ng ating bida. Pang grade 2 pala eh. Di ba? Di pang grade 2. Pang grade 2 kung pang grade 2. Di ba? Okay na yun. Pang grade 2 pala eh. Ayos yun. At least, nakapagkaso kahit grade 2. Di ba? Di ba? Yun. Diyos ko naman, Norman. Ganyan ka pala talagang kaisip bata, no? Okay lang kahit ano, basta nakapagkaso. Baliw ka talaga, paring Norman. Dapat ginagamitan mo ng utak. Hindi ka pwedeng magsabi ng ganyan. Kasi ibig sabihin, pinagtitripan mo lang ang ating mahal na hustisya. At sinasayang mo lang ang taxpayers' money kasi ang mahalaga lang pala sa'yo, magkaso. It doesn't matter kung anong klaseng kasong ikaso mo. Basta gusto mo lang magkaso. Hindi ba? Kasi yan ang banat mo. Ang sabi niya, ulitin natin, Pang grade 2 pala eh. Di ba? Di pang grade 2. Pang grade 2 kung pang grade 2. Di ba? Okay na yun. Pang grade 2 pala eh. Ayos yun. At least, nakapagkaso kahit grade 2. Di ba? Di ba? Yun. napakawalang kwenta. Mapapanood to ng prosecutor, magmumukha ka na namang iyakin. Hindurotot ka pa rin kasing hambog ka. Matindi yun. Parang buong family na celebrity. Yes. So, yun. At mukhang yung isa, minor de edad pa. Para 17 yata, 17 years old. I don't know. Balita ko lang naman yun. May nagsabi lang. So, mukhang matindi. At dito, mga kahombre ko, alam ko na to. Sinasabi ni Norman na marami daw at meron tong isang pamilya na magkakaso sa akin ng mga artista at sikat. Onggoy! Unggoy yan. Matagal na yan, Norman, at napagbayaran ko na yan, ha? Kung ang sinasabi mo ay sa pamilya Magalona, tapos na yan, Norman. Hindi ka naman kasi nagre-research. Wala kang ka-idea, hindi ko na uulitin. Diyos ko, Lord. Nagawa ko na yan, nandiyan sa Rise and Fall ko. Panuurid mo ha, mag-research ka. Diyos ko, Lord. Wala na yan, Norman. Kahit anong klase pa ibalik mo, tapos na yan. Una sa lahat, wala na yung ebidensya dyan. Tapos na. Matagal nang nawala. Tama? Yan pala yung sinasabi ni Kulaong na na kaso-kaso, yung pala yon patungkol sa kay Francis M, yung kay Maxine Magalona. Alam nyo, ito yung kakulangan kay Kulaong eh. Wala siyang researcher. Wala siyang tauhan na makakapagsabi sa kanya na ito yung latest kay MG. Ito yung ginawa ni MG. Ito yung vlog ni MG. Ito yung mga highlights. Ito yung pwede mong reaksyonan. Pwede mong bigyan ng opinion. Ito yun. Walang ganun eh. Hindi katulad dito kay MG. May team siya ng sa social media. Meron siyang editor, meron siyang researcher, may abogado pa. 'Di ba? Kumbaga isang buong production. Kay Kulaong, one-man team. Kaya nga 'di ba, ang gawi lang ni Kulaong, buksan lang yung cellphone, iharap sa kanya, magkukukuda na. Hanggang ganun lang. Walang kang makukuha man lang na sustansya nga dito eh. Sa live nito eh. Actually talagang inihintay na lang natin naman talaga dyan yung makulong yan sa panghabang panahon. Hindi natin siya binabantayan dahil siya ay sikat o kaya dahil siya ay mabuting nilalang na kailangan nating i-update kung ano ang mga kaganapan sa buhay niya. Hindi. Ang inaabangan natin dito, yung mga dagdag kamalian niya na pwedeng magpalugmok sa kanya. Ayan. Ate Virgie, hello po. Kaya yun pala yun, ngayon ko lang nalaman din, yung tungkol diyan sa kay Maxine o sa Magalona family. Napakatagal na nun. Hindi pa man lang, actually hindi ko pa nga kilala si Makagago nung time na yun na ginawa ni Makagago yun eh. Nito ko lang nalaman niya nung kay price tag na.
yung tungkol na kay price tag, doon ko lang kasi nakilala eh. Doon pa lang, kumbaga doon ko unang napapanood si Makagago doon sa time ng kalaban niya si price tag. Ayan. Ate May Noble, thank you po, thank you po. Salamat po. Naku, may pang ano na ako, may pandagdag ako sa ano. Pambili ng ano kaya magandang mabili kasi si Bungo, 'di ba? Kanya target niya ngayon iPad. Siguro pwede na ako targetin ko diyan ano. Ay hindi, pandagdag na lang sa ano ni Piola yan. Si Francis Magalona 1 year ahead sa akin. Don Bosco Mandaluyong at acro din yan si Magalona. Thank you Thank you po. Para po sa birthday ni Baby Piola. Oh, yun. Pandagdag nga sa birthday ni Piola. Salamat po. Salamat po. Actually, kasi nung last year, ang nagastos namin sa Jollibee, parang nasa 20, siguro mga 30. Sa Jollibee lang yun, Ngayon, medyo lang kami, medyo konti lang yung mga nakumbida namin. Kasi, lang yung aming purpose ngayon sa birthday ni Piola ay para lang makapag-birthday si Piola sa Jollibee na para may isip na siya. Kasi, basta madaan kami ng Jollibee, makita pa lang niya yung yung malaking signboard ng Jollibee dun sa tuktok. Alam niya na kagad Jollibee. Alam niya na kagad Kapag hindi kami nag-drive-thru, hindi kami huminto at bumili siya doon sa loob, wala, gera patani talaga. Salamat po Ate May Noble diyan sa iyong pandagdag Jollibee kay Piola. Ayun.